Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ano nga ba ang prenuptial agreement na naging sanhi ng hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque? Kung mahal mo ang isang tao, bakit pa may prenuptial agreement kung hindi importante ang estado ng buhay ng partner mo? Kung mahal mo, bakit magiging issue sa'yo ang prenuptial agreement kung wala kang intention sa yaman ng partner mo? Bakit may mga bigating personalidad at kontrobersyal na politiko ang nadadawit ngayon sa kasalang Bea Alonzo at Dominic Roque? Ano nga ba talaga ang habol nila kay Bea Alonzo? Ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa dahilan na naging problema ng mag-ex-fiancé na si Miss Bea Alonzo at Mr. Dominic Roque. Ang sinasabi kasing dahilan ay ang hindi pagpirma ni Mr. Dominic Roque sa prenuptial agreement. Sinabing nung una pa lang na pag-usapan na ito ni Miss Bea at pumayag na si Dominic at ang kanyang ina tungkol dito. Bakit biglang nagbago nung magpipirmahan na ng prenup agreement, di ba? Ito ang magandang topic ngayon dahil mabuti na rin na na-broadcast ito para din sa kaalaman natin at maging aware din tayo about dito sa prenuptial agreement. Kadalasan kasi hindi na pag-uusapan ito in public kasi hindi naman aware ang mga ibang tao tungkol dito at ang kadalasang gumagawa nito ay ang mga mayayaman para protektahan ang kanilang yaman o assets na pinaghirapan. Since mukhang ito na nga ang isa sa dahilan ng hiwalayan ni Miss Bea at Mr. Dominic, aalamin na natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng prenuptial agreement na naging issue ng celebrity couple. Ang prenuptial agreement o prenup agreement ay isang legal na kasunduang isinasagawa ng dalawang individual bago sila pumayag sa seremonya ng kasal o pag-iisang dibdib. Sa pamamagitan nito, nagtatakda sila ng mga kondisyon at pag-aari na may kaugnayan sa kanilang ari-arian, pinansyal na responsibilidad at iba pang aspeto ng kanilang relasyon. Kung walang prenuptial agreement na pinirmahan ang mag-asawa bago sila ikasal, ang kanilang mga property o ari-arian ay considered na conjugal property at hindi ito pwedeng mabago ng walang pahintulot ng korte. Ang pagtalakay sa isang prenuptial agreement ay maaaring maging mahirap. Ang makilala, ang espesyal na taong gusto mong pagbahagian ng iyong buhay ay maaaring maging isa sa pinakadakilang kagalakan sa buhay. Isinasaalang-alang mo man ang common law o kasal, ang huling bagay na gusto mong isipin ay ang relasyon ay maaaring magwakas, balang araw o mas malala pa, maaari itong magkaroon ng isang mapait na wakas na may away sa mga asset at utang. Ito naman ang mga maaaring dahilan kung bakit importante ang prenuptial agreement. Una, para maprotektahan ang mga personal na ari-arian. Kapag mayroon kang malaking halaga ng mga ari-arian, mahalagang protektahan mo ang mga ito, lalo na kung pinaghirapan mo ito noong single ka pa. Pangalawa, para matugunan ang mga pangunahing issue sa isang negosyong pag-aari ng pamilya. Magbibigay ito ng linaw kung ano ang mangyayari sa negosyo pagkatapos ng paghihiwalay. Ito ay magbibigay ng proteksyon sa mga interes ng bawat may-ari sa negosyo at magtitiyak ng patuloy na pagpapatakbo nito. Pangatlo, maprotektahan ang mga minanang ari-arian mula sa mga magulang o ninuno. Kailangang maproteksyonan ang mga minanang ari-arian tulad ng perang nasa savings account na ipinamana ng isang kamag-anak, mga ari-arian na ipinaalam sa iyo bago ang kasal o mga interes sa isang trust na itinatag ng isang miyembro ng pamilya. Pang-apat, para makaiwas sa mga utang na hindi naman ikaw ang kumuha. Hindi ka required na bayaran ang mga utang ng iyong asawa sa panahon ng inyong pagsasama kung sakaling magsaulian na kayo ng kandila at ang huli ay para mapaghiwalay at magkaroon ng sariling assets at properties. Sa panahong nagsasama na kayo bilang mag-asawa, maaaring magkaroon ng sariling ari-arian ang mag-asawa batay sa kanilang mga naipundar sa trabaho o negosyo. Ganyan kaimportante ang prenuptial agreement lalo na sa mga ikakasal na kailangan nun nilang protektahan ang yaman o assets na pinaghirapan niya nung dalaga o binata pa lang, lalo na kung mayroon pang negosyo na hindi lang siya ang nagmamay-ari
Kaya sa sitwasyon nila, Miss Bea Alonzo at Mr. Dominic Roque na sinasabi ng iba na kung mahal mo dapat tanggapin mo ang estado sa buhay, mahirap man o mayaman ito, o kung mahal mo dapat wala kang pakialam sa yaman ng mapapangasawa mo, this kind of reasons kasi mababaw lang. Tama lang din na napag-uusapan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng prenup agreement dahil maraming mga harsh comments sa mag-ex-fiancé, lalo na obvious naman na malayong mayaman si Miss Bea kay Mr. Dominic at karapatan naman ni Miss Bea yun. Dahil pinaghirapan niya naman kung ano man ang mayroon siya ngayon, hindi yung sinasabi pa ng iba na balat sibuyas or ano pa mang nakakasakit sa celebrity couple. Isipin niyo pong mabuti na right ng isang tao na protektahan ang kanyang pinaghirapan, parang pagproprotekta din sa pamilya dahil dugo at pawis ang pinuhunan dyan. Ang nakakapagtaka naman kasi bakit sinasabing inaapakan ang pride ni Dominic kung simula't simula palang alam niyang nakipagrelasyon siya sa isang accomplished, mayaman at maimpluwensyang tao. Dapat given na yan, tanggap na dapat ni Dominic yan na ganun kayaman ang mapapangasawa niya. Ang nangyari tuloy, mukhang di niya kaya na magdesisyon at sinasabing sinulsulan siyang wag pumirma kaya hindi pumirma si Dominic. Parang sinabi na rin ni Dominic na para may habol siya sa yaman ni Bea pag naikasal na sila. Isipin mabuti, si Bea talent fee pa lang niya sa isang pelikula, estimate na lang natin nasa 20 to 50 million pesos yan. Isang G project pa lang yan, pano pa ang endorsements niya, ibang side jobs at negosyo niya. Tapos nagmamay-ari din siya ng malaking farm na humigit kumulang na 16 hectares sa Zambales na dinidevelop pa hanggang ngayon, samantalang si Dominic, ang net worth niya ngayon, estimate na natin sa 200 to 300 million pesos, nakikitain lang ni Bea Alonzo yan sa 3 or 4 projects niya. Sa bagay, pumayag naman si Dominic na pipirma siya nung una, nagpa-influensya lang siya sa mga taong nakialam sa kanila. Ngayon, sinusuyo daw ni Dominic si Bea dahil na rin siguro sa mga nalaman ni Miss Bea tungkol sa kanya. Ito naman, pinapaliwanag lang natin kung bakit importante talaga para sa mag-ex-fiancé na gumawa ng prenuptial agreement. Dahil para maprotektahan ang kanilang assets, lalo na si Miss Bea, dahil hindi naman nila alam what the future holds, di ba? Hindi lang puro pag-ibig ang pinag-uusapan dyan, pati rin yung financial security ng dalawa dahil parehas naman nilang pinaghirapan kung ano ang mayroon sila ngayon, and that's Miss Bea Alonzo's right and smart move for her. Hindi porket may prenuptial agreement, hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal ang papakasalan mo. Ang ibig sabihin niyan, pinaghahandaan nyo lang ang mga pwedeng mangyaring hindi maganda in the future. Dahil ang buhay naman, hindi puro saya dadaan at dadaan ng mag-asawa sa mga pagsubok nasa mag-asawa na kung paano ito lutasing magkasama. Sana po ay may naintindihan tayo about sa prenuptial agreement. Hanggang dito na muna mga kamix. Please check my podcast and playlist for more related videos. Salamat po. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics, at don't forget to subscribe. Thank you.